Proceed tayo mga tol dito sa commercial project ng City Builders. Dito ang kulang dito mga tol ay panambak na lang. Mga malalawak dyan na parte. Yan yung mga commercial space. Kali 6 na unit po yan nandyan sa part na yan. Hagdanan natin paakyat sa roof deck. Ayun yung pilis niya, yung tansi na yan, di ba? Maglagay kayo ng siding na plywood, isang buo, dalawang o kaya isang buo lang, isang buo. Dito tayo, lagay nyo dito. Oo. Dito. Yan ha. Kasi is ng 1.3. Ito, kung anong haba niyan, ganun yung putulin. Hanggang dito sa may kanto yung 1.3. Di baling lumagpas kayo tan, ha? Di baling lumagpas. Dito, sa labas na lang. Di baling lumagpas sa taas or lumagpas sa baba, ha? Basta masapol. Basta diretso mo na, isang buo. Kung wala kayo isang buo, basta gawan niyo para, ha? Tapos ganito, okay na yun. Okay, intindihan na tayo dyan. Doon kayo kasi kayo magguguhit. Ito, pantay nyo lang sa finish nyo. Kasi yun na yung pinaka-siding natin. Ha? Yan. Ha? Matibay na yun, automatic. Kasi doon na kayo. Yun yung siding na yun sa mga ano natin. Buhos. Ito na yun, ha? Yung sinasabi ko. Ito, yan yung kanto. Hawak. Yan yung kanto na yan. Yan yung kanto na yan. Yan yung kanto sa tansi mo na yan. Lagyan mo ng poste. Doon ka magtansi ng isa-isa. Tansian mo, ha? Opo. Kaya ako pinalagyan ng siding. Ito yun, no? 5. Ito yung katapat. 6, 7, 8. Kaya ako pinalagyan ng ano doon, ng siding na plywood para makapag-tansi kayo ng isa-isa. Tansian mo to. Tansian mo to. Ito yan, ha? Tansi ka doon, tansi ka doon, tansi ka doon, tansi ka doon. Ito. Tansi. Ito yun, no? Nagsama-sama siya dito sa kanto. Patayo na lang. Tapos pag mula dyan sa guhit nyo na yan, sundan nyo ako, ha? Pag mula dyan sa guhit nyo na yan, may mga number na kayo. O kaya, babaguhin pa yan, ha? Basta pag mula doon, baba kayo ng 15 cm, yun yung buhos natin, slab. Okay na? Wow. Tapos, dito ang itsura niyan, ha? Yung pesa sa ilalim, nakahagdan yan. Matik yan. Hindi yan nakagayanto. Hindi nakaganon. Hindi. Yung pesa, ito. Yung nakadiretso yung sinasabi mo, yun paroon lang yan. Saka yung parito. Okay? Nakapizza yan talaga. Maski yung ilalim niya. Kasi lalagyan natin ng ilaw yan. Okay. Iiwan ko na sa inyo yan, ha? Okay na tayo dyan. Kuha na agad na idea. Tulin natin ito ngayon, kuya. Sakto na lang natin dito. Walang silbi ito. Alam niyo yung forma na yan. Walang silbi. Tanggalin nyo na yan. Dito kayo magforma isa-isa, oh. Ayan, oh. Ilalim na ito. Ayan yung tutumbukin yung forma, oh. Magbalagbag kayo ng kahoy doon. Dito sa ilalim. Tapos kahoy, ha? Kahoy. Huwag kayong gumamit ng tubo dito sa pizza. Hindi yan obra. Puro kahoy yan, kukulamber. Ayan yun, oh, sasaluhin nyo yan isa-isa, ganyan, oh. Sa kanyo sa pinan, isa-isa. Okay na yan. Tapos stick by stick na lang yung structure. Para masundan nila. Lilimot na yun. Mahirap talaga magkukuha ng ganyan. Naintindihan ko yan. Okay na tayo dito. Tan, okay na ba itong space natin dito, Tan? Yun na pag-usapan natin. 70 ito, di ba? Nasa 75 yung finish nila. Ba, kung lumaki sa 75, mas okay. Diba? Ay. Walang tayong problema. Ito, Tan, magdagdag na lang tayo. Magdagdag na lang tayo dito, ha? Medyo bitin, ha? Mas maganda yun. Anong clearance sa ito, sir? Nasa 75 yung finish. Ayan, okay. Yung 78 na expected nyo dyan, ikatilis pa ito eh. Siyempre, pag tinilis mo ito, kasama ito. Ayos, Tan. Step by step mo na lang yung instruct sa kanila. Yan talaga, tatanggalin nyo na yan. Palpak talaga yan. Maglagay mo muna kayo ng siding bago kayo maglagay nito. Wala tayo yan, wala yan. Sablay yan. Tapos layout na lang ulit to. Lagyan muna natin siding, sandal yun ako. Oo. I-layout na lang nyo ulit tong ano nyo to. Ito. Kasi magagalaw na. So yun yung hagdanan natin, pizza design ito para meron tayong binigay na instruction dito sa mga karpintero po natin. Medyo mahirap nga lang yung hagdanan kaya step by step yung instruction na ibibigay natin dito. Okay? So napakadali lang yan pag nakuha nila yung padiskarte sa pagpuporma. 130. Sige. Sukat ka ng ano, 57 iniyap. Dito ako. 1, 2, 3, 4. 57 yun yan. Okay. Baba ka ulit doon ng ano, 80
18 and a half sa may kanto mismo. Ha. Baba ka. 18 and a half. Yeah. Yan dapat ang ano nyo, ginuhit nyo para. 19 and a half ba yun? Opo. Yung sukat mo kanina doon, una? Sige ha. Ito na yung ano, pangalawa. Next. Ikot. Ikot lang. Ibaba mo yung guhit mo para maintindihan mo na agad. Magmula doon sa Dede. I-step mo na. I-step mo na. Guhit ka na. Step. Papunta doon ha, sa taas. Ano mo? Pizza na. Ganda. Gandang step ito pag nakuha. Hindi ka malito. Ipaikot mo muna yung guhit mo na yan. Papunta rito naman. Try ko. Okay, libilado ha. Libilado. Wala kayong bar lever. Wala na po, na yung bar level. Ano pa eh? Ayan, wala. Ano na lang, levelos. Level loss pa, sige. Wala na kaagad sa level yung guhit mo. Ayan, nakatinghaya na kaagad. Doon na, sasala ka na dito. Pag-divide mo. Kaya malilito ko na ngayon, bakit sobra ito ng 5 cm. Kaya mga yan ng 20 and a half. Mula dyan, ha? 20 and a half. Baba ka. Baba ka. 20 and a half. Ayun ako, may diferensya 1 cm, 19 and a half lang tayo. Sige, mahuli ko yan. Tapos, 20 and a half pa rin dito. Tapos guhitan mo. 21 and a half ha. Kasi 1 cm yung ano, difference. Sinasabi natin siding, kasi dito tayo maguguhit ng pizza design. Hanggang wall, yeah. 167.5 po. Sukat ka ulit dito, dalhin mo rito. 167.5. Yan yung ano natin, lapad nung pinakalanding natin na pizza. Yan. So step by step yung ginagawa natin instruction dito para makuha nila sa pagpupurma. Nakakalito ito mga tol. Hit mo na yan. Yan, bumaba ka ng 19 doon. Hanggang dito yan sa 80. Yeah. Tapos baba ka ulit ng 19 and a half. Siya na ha. Ay, yun na yun. Tapos last pizza mo yon. Mag-step ka na dito. Sige. Meron pa akong ano gustong sasabihin dito para malinaw talaga. Tuloy-tuloy yung pagpupurma nyo. Dito ka na. Ayan ka na doon. Yung ano ni ano? Yung Chipstone, wala tayo. Mas malinaw yun. Piltil pen, sige. Ayan. Pag mula doon sa guhit mo, baba ka ng 15 cm. Yun yung kapal ng concrete curing. Slab. Concrete sa slab. Tapos, pag mula ka dyan, baba ka ng 19. Apat ha. Bago mo baklasin to, titingnan mo muna. I-support mo muna yan para hindi masira yung ano mo. Siding ha. Ito, wala na akong question dito. Wala na akong pagkulamber pa rin, hindi mawala to. Huwag mawala yan ha. Huwag magalaw bago ka magbawas dito. Naka-layout na yan. Okay na yan. Wala na akong question dyan. Ito lang kinay-question ko na yan. Ha? Pag mula dyan sa guhit mo, magguhit ka ng 15. Yan yung... Sabi ko, magkatagkat sigurado. Ha. Okay lang yan. I-adjust nyo lang. Okay. Yung talaga. Tapos, isa pa. Yan, kuha. Sige, guhit mo na. Step by step tayo para hindi nakakalito. Yan yung buhos natin. Okay. Tapos burahin mo yung part ng taas. Yung dumaritso na guhit. Hindi. Ito. Yung dumaritso na guhit. Baba kamay mo. Baba pa, kamay mo. Yan yung guhit na yan. Yan, hanggang doon sa may ano. Vertical guhit mo. Ha. Yung 15 mo para hindi makakalito. Yan yung konkreto natin. Tapos, pa. Okay na tayo, nagkaintindihan na tayo. Bibilangin lang natin, double check. 1, 2, 3, 4. Iguhit na lang ng isakto yan. Ha? Isa sagad yan. Hindi. Yan. Ha? Yan yun. Susundan mo lang ng... Laging sa guhit mo na yan, baba ka ng 15. Yun yung forma mo. Ha? Magguhit ka na lang ulit ng panibago. Okay? Dito na naman tayo. Okay na tayo dyan. Yung sinasabi ko. Saan yung kanto mo dito? Ito, kanto dito po? Saan Ito. mo? Okay. Ito yan. Ito siya. Itong kanto mo na to, ito yung clear ng kapantay dyan sa guhit mo. Magbula dyan, atras ka rin ng 15 cm. Yun yung buhos mo na nakaakit yan papunta dito. Ha? Tapos, tatansian mo yan isa-isa. Punta doon. Dito yan, magkikita yan sila dito lahat. Isang ano lang yan. Pero yung buhos mo nakaatras dito ng 15. Katapat doon.
na-adjust pa to yun. Oo, ha? Opo. Ay, hindi na yata eh. Ito yung kanto mo eh. Eh, atras ka lang dun eh. Okay na yan, just to. O, pag hindi na matamaan, atras mo lang yan dyan. O, yan yung buhos mo. Tapos ito, pantayan doon. Ha? Naka-layout ko na yan. Ako nag-layout niya ito eh. Yan, kaya pantayan doon. Yan yung buhos mo na yan, pantayan doon. Ha? Ang ganda. Napakalinis tingnan nun. Yan lang. Teka. Lapag na yan. Okay na. Basta ito, kanto na to, yan yung ano mo. Ito ha. Imustra ko. Kada step sa. Wak. Tapos 1, 3, 4. Pero yung buhos mo, naka-atras doon ng 15 cm. Yan yung buhos mo. Oo. Pakapal yan. Ganyan yung kakapalo. Ganyan. Yan yung kapal na yan. Ito. Tama ito. Tamang Oh, tama ito. Eh, ano mo lang ha, tingnan mo. Wala sa eskwala to. Ilagay mo lang sa eskwala to ha. Kala lang. Parehasin mo yung kapal. Okay na. Sundin na lang yun. Okay. Tapos ito, palpak talaga to. Kasi susunod na doon sa step ka ulit. Guhit ka ulit bago ka maglagay na ito. Opo. Kuya, para hindi magalaw. Oh, yan. Layout na to. Ah. Buksan mo tayo ng ano diyan. Yan. Pako natin. Okay nang bahala dyan. Okay na yan. Opo. So yung final instruction natin, napakalinaw na sa kanila yon. Kaya gagawin na lang nila diretso yung forma mga tol. So kasunod noon, double check natin bago bubuhusan natin. Naka-clean lang itong part ng ilalim. Ano? So mapapansin natin dito, ito na yung pinaka-fit sa design natin. 19 step, pantay na pantay yung pinakakanto niya dito. Ano? Nasa hulog talaga siya. At isusunod dito yung tiles na lang. Ano? So 19 step yan, papunta dun sa roof deck mga tol. Napakalawak niyan, papunta dun sa part na yan, ano, ng kanan at dito. Doon sa may dulo, napakalawak. Dito mapapansin natin, may air vent dito mga tol. Ito kasi, ang purpose nito, singawan ng hangin, ano, para doon sa baba yan. Sa doon, sa part na yon, okay. So, ang gagawin dito, lalagay lang dito yung solid polycarbonate sa taas. Yun yung pinakabubong niya mga tol. So, butas yan, hanggang doon sa baba. Okay. So, meron itong finish na 30 cm bawat thread. At meron itong height nito sa riser ay 19 cm. Pasok siya sa minimum standard. Okay. Dating dito sa hallway natin mga tol. Mula dito sa roof deck, nakaangat pa tayo dito ng 5 cm. Ano, para yung tubig ulan dito sa roof deck, hindi siya papasok dun sa hallway natin sa hagdanan. Okay. At dito mapapansin natin ledge para dun sa protection dyan sa pintuan. Malaking bintana dyan, no? 140 by 210. At yung part na yan, meron ding bintana dyan na 1 meter. So, ang kailangan dito, yung tiles na lang. At meron na ring hand railings. Ang height ng hand railings natin, height na magmula dito, 90 cm, no? Yung pinaka-height niya. So, ito yung pinaka-hand railing dito, mga tol. Ito yung pizza design natin. Tiles na lang ako lang dyan, mga tol. Mapapansin natin dito sa kanto, nakahulog talaga yan, mga tol. Yan ang dapat na magiging hubog dito sa pinakakanto, ano. So papalo na lang dito yan. So pizza design. Meron tayong 4 na step sa part na yun hanggang dyan sa may hallway.